ang pangako namin sa inyo, nung nanood kayo ng hearing nung nakaraang mga araw, ano ba doon ang napick up nyo? Ano ba doon ang malinaw sa inyo at ano doon ang malabo? Siyempre, meron tayong special guest ngayon. Sek, ikaw nga mag-intro sa kanya. Sir, our privilege the guest. Yeah. No? English Katulad ko, Yan. na medyo may halo sa ulo. Hindi katulad nung isa rito na Jesuit trained na Arneo. Pero mas malala pa sa prodigal son. Mas malala pa sa parable of the prodigal son. Lagi niyang gusto, pinaglelechon siya. At least I get the ring and a good coat, baby. Yung ating bisita, kahit paminsan-minsan nagdedebate kami, at least ay may utak. Na hindi ganun karami sa Kongreso. It is a rare thing. Sana hindi siya maging extinct. Yan. At ang pangalan niya ay ipinangalan sa isang santo. Uy, santo! Tadeus. Santo ng Los Coses. Ibig sabihin, pag kayo ay gipit na gipit, magdadasal kayo. Parang ngayon sa krisis ng ating bansa. Wala naman ako naisip ay Wala. Hindi ko na hahabaan ng introduksyon. Walang iba kundi si Kong Asidre. Jude! Po sa lahat. Magandang hapon po sa such an honor for me to be here. Nax. Honor talaga. Kong, baka magbago isip mo after 1 minute. It is a horror to be here. So, Kong, anyway, nasabi na ni Sek. St. Jude today. Yung santo yun. Yung santo, di ba? Patron saint of lost causes and impossible quests. Anong masasabi ninyo tungkol dyan in terms of the context na hinaharap ng ating bansa ngayon at nangyayari sa politika? Impossible cause na ba tayo? Lost cause na ba tayo? I think naman, hindi naman ganun ka-impossible yung cause na meron tayo, di ba? It might be difficult. Siyempre, parang perfect storm to lahat, from geopolitics to the state of our local politics. Pero I think we've been through worse, di ba? And we've been through worse and we've we were able to get over it. Ang importante lang talaga, may klarong plano, may klarong direksyon. Yun. Saan tayo papunta. At, kasi if you're going to ask the people's support, I think very important na klaro sa atin din kung ano yung pagkakatulungan natin. Tama naman. Kasi kung hindi klaro yun, syempre, paano tayo uusad? And I think that's very important at this time. The leadership, the direction, and of course, the solutions as well, di ba? Na may buy-in lahat. Tingin niyo ba, Kong, klaro yung direksyon ng ating gobyerno? Lalo na ng Malacanang. Kaya itanong lang. Wait to put our guest on the spot. I think, nakikita naman natin yung general guideline, yung general direction. Siguro ang hinahanap natin lang yung call to action, kumbaga. Yung paano may magkokompas na in sync lahat mula sa executive, sa legislative, sa local government. Kasi sa ngayon, nakikita natin, especially with the different departments ng cabinet, medyo hindi pa ho lahat parang on the same page, di ba? So, nakikita naman natin yung direksyon na gustong hatakin ng presidente, ay yung dalhin ang bansa. Pero, syempre, hindi naman ito magagawa ng Pangulo lang na siya lang mag-isa. Dapat klaro din yung consistency, yung pagiging in sync ng buong gabinete. At kasi, if you come to look at it, the problem na meron tayo, hindi lang naman to like for example, patuloy kong sinasabi, paulit-ulit ako, hindi lang to transport crisis, hindi lang to fuel crisis. Eventually, may tendency to maging food crisis. Correct, absolutely. Pwede itong maging employment crisis. In fact, yesterday, naglabas na ng pinakabagong datos yung DepEd sa amin, sa Eastern Visayas. Ang unemployment namin, 7.7%. Wow. In Eastern Visayas. And hindi yun nalalayo sa 5.8%. And last quarter, 2-point-something% lang kami. So that's a triple jump, increase, jump.
in a matter of 1 quarter. So ako personally threefold. nababahala ako doon. At hindi pa natin nakikita yung urgency, lalong-lalo na sa implementation ng government infrastructure projects. Kasi alam naman natin, ang mga infra projects, meron niyang job-generating effect. Yan ang pinaka-primary driver ng ekonomiya natin. Correct. So pag hindi natin binilisan ang paggastos ng gobyerno, we're up really for a huge crisis in the coming months. Ganyan sumagot, Alan. no? Listen and learn. no? So many lessons. Very dialectical. di ba? I am humble. Hindi tumalon doon sa patibong ng tanong. no? Nagbalanse. Half full, Hindi kumagat. half empty. Di ba? Ayan. no? Ako, magtatanong ako, muna Bidya. Kasi ang dami ko nakikita ngayon ng mga paliwanag sa social media, mga politiko, magkabilang kampo. Di ba, when it suits you, politika daw. Dapat ayusin mo natin, kunyari, crisis. Huwag mamolitika, tapos makikita ka, merong rally, naglo-launch ng may naglo-launch. Oy, kasunod nung sinabi mo. Anong sabi ng isang senador? Ano? Politika dito, politika doon, Yeah. puro na lang politika. No, sino ba yan? Senator Robin Hood ba yan? No, nasaan ba siya nung nilaunch nila yung Rage Coalition? Nasaan ba siya? Ano bang ginawa nila? Nagburda? Yeah. No, ano bang ginawa nila yun? Kumanta ng kumbaya? Kaya pahig ka ba kung nakakawangis mo siya para daw kayo mabait eh? Yung tanong. So, paano ba babalansehin yung sinasabi nga nitong mga iba't ibang mga kampo na pagtuunan yung mga krisis, pagtuunan yung mga binabanggit yung livelihood, transportasyon, health, habang hindi dapat ba nagpapatuloy itong mga hearings na ito? Well, dapat natin malaman na ang politika, hindi yan kakaiba sa pangkalahatang gawain ng pamamahala. No? Politics will always be how they say that, the primary mover behind governance. Agree. At pag hindi siya nakaangkla sa accountability, sa public trust, kahit gaano kaganda ang mga plano ng gobyerno, at hindi siya nasusustain ng akmang tiwala sa gobyerno, wala rin mangyayari. Kaya ako, for me, the impeachment o anumang yung mga kaso against sa mga officials na merong mga accusations or allegations of corruption, dapat magpatuloy yun. Patuloy. Kasi kailangan makita ng taong bayan that we can hold our own accountable. But at the same time, pagpukaw din yun sa taong bayan na next time, you choose the right officials. Yun. Hindi kaya, put your trust in someone who can deliver. Dapat yung continuum na yun, yung connection na yun, dapat hindi nawawala. Yeah. So well said. Kong, ako talaga nag-hyperfixate lang ako dun sa sinabi ni Sek na rage. Ano ba yung rage? Galit. Teka, di ba ano siya? Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Di ba May kulang. Di ba raga yun? Raga. Raga. Di ba raga yun? Diba, Basahan ba yun? Meron ano, et cetera. Raga. But anyway. Hindi, may range akong sinabi. Oo. No? May range eh. Ano yun? Robbery, abuse, greed, at saka, para may naman, Ano? extrajudicial. I walked right into that. Yun lang naman. But in all seriousness, I'd like to latch on to yung point Pero niyo kanina. serious din ako kanina. Pero sinasabi mo, di ako Seriously, Sek. Retire yung Sabi lang yung palay, tatakin lang muna eh. Wala. Yung mas malaking bala pala eh. Sige, Alan. In terms of whole of government approach, I think that's really very much needed. No? And I'm probably going to ask this question in the context na bilang ikaw ay deputy majority. Hindi na ngayon. Ay, hindi na ako. But your experience in Congress, kasi right now, sa akin lang kasi yung sayo from the lens of media, ako naman from the lens of what I do for a living. Yung lens nila. Hindi, ayoko na, malabo eh. Wala akong lens nila eh. Like for example, ngayong crisis, sa tingin ko lang ang hinahanap ng tao ngayon, the best delivery system for aid and assistance is the House. Are there congressmen, the representative congressmen? Ang problema, yung mga congressmen naman ngayon, natatakot magbigay ng tulong, natatakot magbigay ng direktang aksyon para sa mga mamamayan dahil may DILG, yung anti-EPAL na pwedeng gamitin ng mga kalaban nila. So they feel constrained, their hands are tied. Hindi sila makatulong, and again, like you said,
it should be a whole of government approach now, di ba? Pushing forward the agenda of the government to help yung mga mamamayan. Well, yun lang ang aking Akala ko obserbasyon. Herman Cut na to. Yun ang aking obserbasyon. Anong tanong? Well, ang tanong ko is, what's your comment on that? Commentary. Sige. Katulad ng sinabi ko kanina, ang mahirap talaga ngayon, parang, okay, ang cabinet merong ganitong Yes. direction. Ang Pangulo may ganitong marching order. Yes. Ang local governments may kanya-kanya. At aminin ko sa inyo, ang House medyo nakikiramdam lang namin. Di ba? I think what's important is we are able to agree on what should be done. Di ba? Yes. And make that shared commitment to do it. Katulad ng mga nakaraang krisis, di ba? Kailangan nagsasama-sama, nagkakatulungan. Hindi kasi minsan malinaw kung ano. But right now, slowly, nakikita naman natin, especially with our hearings Yes. dun sa Congress on the oil crisis, nakikita na rin namin kung saan kami pwedeng pumasok. In fact, papasalamat kami kahit nakabakasyon actually ang Congress ngayon, no? May interest talaga na magkaroon ng hindi lang yung solusyon sa ngayon, dapat yung yung sistema dapat ng gobyerno natin hindi lang nag-aantay kung may krisis. Absolutely. Yun yung nakita naming diferensya sa approach ngayon ng Kongreso. Gusto natin magkaroon kumbaga resilient governance. May krisis man o wala, talagang may ready na tayong set of action. Kasi nangyayari, pag may krisis, babaguhin na naman. After ng krisis, magkakalimutan, babalik naman tayo sa ating gawin. Dapat i-level up na rin natin. But proactive ka. Yeah, kasi ako from my point of view kasi, I think the tip of the spear in terms of kasi institutional planning, big picture, definitely that is the executive. But in terms of giving ready aid and relief dun sa mga nahihirapan, yung pag-aanin ng kanilang mabigat na dala ngayon, ano? I think Congress should be the tip of the spear. Well, the good thing about the House, especially the House, no, I can only speak for the House. Sorry, the lower house is what I meant. We're both national. Yes. Kasi ang scope ng trabaho namin national. So we can always go head on with national issues, Yes. including the crisis. Absolutely. But our political sphere of influence is local. Yes, your constituency. It's basically, yun yung bridge Absolutely. Yung from policy to practice, hindi mo maiwasang dadaan talaga yan sa mga congressman. At nakita naman natin sa mga nakaraang mga crisis, especially sa 18th Congress, 19th Congress, critical ang role ng House. Absolutely. Paano mo pagdugtungin yung gusto ng national government at makuha ang support at buy-in ng local constituents mo. At pinaklaro yun sa House. Kasi sa totoo lang, sunog, baha, hindi naman maiwasan ng congressman talagang pupunta doon. Exactly. And they should be first to go. And I hope with this crisis, tignan din yung paano magiging mas effective kung may participation ng mga congressman. So DILG, siguro ito yung mensahe ko, no? Hindi yung mga nakahubad lang. Siguro kasi it's being weaponized Yung mga political rivals ng sitting congressmen, ginagamit yon na kapag lumabas yung congressman to do the ready aid and help, nako, wine-weaponize yung mga panukala ng DILG laban sa anti-EPAL, di ba? But we're in crisis now. The tip of the spear is your local congressman. Kaya po tinawag na representative yan. So, yun lang. That's Pero pinag-uusapan natin dito mga macro, micro alternatives, mga short-term, medium-term solutions dito sa crisis na sabi nga ni Kong ay hindi naman lang dahil dito sa present geopolitical incident natin. na nangyari dito sa Middle East at sa Strait of Hormuz. Pero mahalaga rin kasi, Kong, yung mga symbols Mahalaga rin yung what is personal is political. No? Yes. Natanong ko na tayo sa ito nung nag-guest ka sa amin minsan. No? Willing ba ang mga congressman na ibigay yung kalahati ng kanilang sahod? Pat nila. Para makita naman sila na very concerned sila dito. Kahit hindi ganun kalaki Kahit hindi ganun kalaki. Hindi lang siguro alam ng taong bayan, no? Pag may bagyo, sa totoo lang, pag may bagyo, pag may anong sakuna, especially during the time of Speaker Martin, at even now, sa panahon ni Speaker Boji, talagang meron niyang ambagan ang mga congressman. Depende, like for example, kasi
alam naman natin may mga gastos, lalo na yung congressman, apektado yung distrito mo. Alam naman natin na merong mga gastos na hindi pwedeng i-charge sa like mobilization. Pwede yung relief goods siguro, pwede yung direct aid, pero yung cost nun, minsan yung operations nun, di ba? Lalong-lalo hindi naman kami service delivery agency. Absolutely. Ang mga congressman, mostly out-of-pocket expense namin yon. Pero may pagkakataon na nag-aambagan kami. And I think, I can't speak for everybody in the House, pero from my experience, I don't think magdadalong isip ang mga congressman mag-contribute. Ang problema lang, Sec Ronald, kailangan klaro din. Para saan ba? Kasi Saan gagamitin? Oo. we've seen initiatives na hindi nagdalawang isip ang House, pero sa implementation, meron tayong konting problema. Like for example, hiningi sa amin na ipasa ang yung authority of the President to suspend the collection of excise taxes. Excise tax, yeah. Minadali natin kasi ang aming appreciation makakatulong to sa pagresolba ng oil crisis. Pero ngayon, inaantay pa rin natin, although may nauna na sa LPG at sa kerosene. Di ba? Pero gusto nating tignan, ano ba talaga ang endpoint nitong lahat, di ba? Pwedeng mag-ambagan kami, pero para saan? Ano yung direksyon, di ba? Pero kung nag-iisip ka kasi ng endpoint, ibig sabihin, strategic ka mag-isip. This guy, man. Medyo, hindi ko na itutuloy. This guy, Ang isa lang sinasabi ko, medyo na dismaya ako nung isang linggo. Dahil hindi ako sanay madismaya. Ikaw pa. Record, Ikaw pa. Ay, yung mga congressman na publicly sinasabi, ganito magiging political positioning namin dahil hindi kami binibigyan ng pondo sa aming mga distrito. Parang dati kasi, alam naman natin, nakasama yan. Political ang ating congressman. Pero yung Lantaran. to say it publicly, bakit naman, ano yung nangyayari? Bakit nagiging ganun kabusko? I think it comes from a frustration sa Ronald. I'm trying to understand, no, kasi hindi naman ako district congressman. Hindi ko, I can't really speak for them, no, kasi iba din ang demands at pressure ng pagiging district congressman. Pero meron kasing concern. And I think the speaker himself, si Speaker Boji, articulated this before nagsara ang Kongreso. He did, yeah. Medyo mabagal talaga ang releases ngayon. release. Diba? Like for example, I might be wrong, no? Pero what I know, even our own district, in the region where we're working, hanggang ngayon wala pang project under the 2026 national budget na nabibidding. Yes. Pwedeng mali ako, maybe meron na nakahabol, pero generally speaking, meron pang kailangan bilisan. Kasi, like for me, no, my point is, government spending for the longest time has been the main driver of our national economy. Of course. Doon ang trabaho, doon yung gastos, even yung tax payments, yung C revenue plus I plus G. doon ang gagaling. Pag hindi natin yan sinimulan, mas malaking problema ang magkakaroon tayo, di ba? So kailangan nating bilisan. And I think siguro the way lang nako-communicate 'yon, no? Na iba lang ang perspektibo kasi syempre ang tao iniisip si congressman hinahabol yung project. Pero marami naghahabol sa project dahil gusto na naming kumbaga mag-jumpstart ang local economy. Pang-prime, yeah. Mag-prime. Lalong-lalo na sa panahon ng krisis, 7.7% ng unemployment in Eastern Visayas. For me, malaking bagay sana kung sisimulan na ang mga infrastructure projects implementation. Ang dami naming kilala na nagbawas ng empleyado o di kaya even yung tax collection natin medyo below as expected. Yes. And malaki sanang solusyon, parte ng solusyon, ang pagpapabilis ng government spending. I don't think it comes from gusto namin makuha yung project. I think it comes from the point na bilisan nyo kasi second quarter na, wala pa, di ba? At kami, ang nagpasa ng budget na yon. Although pinirmahan ng presidente, kami yung nakataya dun sa mga constituents namin na gagawin natin yung mga projects na to. At habang hindi pa nagagawa, alangan naman singilin nilang national government, ang executive. Siyempre, ang nakikita nila, congressman. Correct. Yung congressman na nangako, yung congressman na nagsabi. At habang wala pa yun, siyempre,
more than kasalanan ng national government, parang kasalanan niya ni congressman. There's stagnation. Pinakamalapit eh. Okay, kanina, Kong, kinakalabit ako ni... Oh, yeah. May subtitles yung mukha May ni mga... Sek, eh. May subtitles. Marami siyang gustong itanong eh. Bigyan natin na... Sige nga, Prof. Gidon. May subtitles yung mukha ni Sek kanina. Pero bago may tanong yan, What a good man this may guy. mga comments muna. Yeah, sige. Galing sa ating mga more than 5,000 live viewers. 5,000 live viewers. Sabi ni Sweet Dae, nakita ko si Kong sa Leyte, ang tangkad niya at ang bait pa. Behilo. Sabi ni Nona Damian, ang pogi pala ni Rep. Si Dre, ako may mga fan girls ka na dito sa live chat natin Kong. Pero Para kang PR ah. ay, binabasa ko Ang lang. bilis ng mobilization mo, Prof. Pero Kong, at the same time, Gusto ko nang bawiin na pinagsalita kita. yung regarding sa yeah. sa impeachment, meron bang sense na may mga ibang congressmen kunyari sa House na parang nag-aalangan sila dahil of course the threat is, or hindi naman the threat, parang The rage is real. the perception is that this will be yung kinakausap niya will be the president in 2028, parang ganon. Maybe. Could be. Prof. Guido with a tough question. Galing ah. Well, first, hindi mo maalis yun. Kasi una, almost a third ng Congress, wala naman doon nung ginawa namin yung impeachment last year. So, that alone would tilt the conversation differently. So, pwede natin sabihin yung one-third doon hindi masyadong pamilyar kasi wala sila nung Quadcom hearings, wala sila nung good government hearings. And I think that's an important factor. Lalong-lalo na kung baguhan. Diba? Siyempre, makikiramdam yan. At makikita natin, but for me, I don't see it as a problem. I see it as an opportunity. Kaya nga ginagawa natin, talagang pag may hearing, hanggat within the scope na pwede, hanggat hindi kami kinocall out ni Chair Jinky for asking probing questions, Yan. sinisubukan naming himayin. Kasi hindi lang ho yan para sa miyembro ng Justice Committee, yan po din ay para dun sa mga kasamahan namin na nakikinig at namamalanse pa. Pangalawa, I don't think it's a handicap when congressmen think twice about their decision. They should. Kasi, kwanto you're talking about a high government official who has a very huge mandate, and that alone puts her in a good position for the next election. Dapat pag-isipan ng mabuti, hindi pwedeng bara-bara kasi yung two-thirds gusto na nila, gusto na rin natin. We owe it to the people to provide a really balanced understanding. Pero yung sinasabi kasi ni Prof. Kong, nanggaling kasi mismo to kay Kong Toby. Di ba? May mga pahayag siya na sinasabi Alam na niyo, si kapag Kong narano to, takot kay lahat. Parang gano'n. Si Kong Toby kasi, iba lang talaga siya mag-isip. Uy. Diretso. Sige. Ganun talaga. I mean, I don't know if he has been part of any discussions about the impeachment. I'm sure there are many among congressmen na may hesitation. Sabihin na lang natin, the political reality. But I don't think umaabot dun sa punto na dapat ba o hindi. And for me, that is the more important question. Correct. Pwedeng merong takot, merong pangamba. Normal yun kasi politika to. Survival. Pero dapat ang tanong na hindi dapat iniiwasan, Mas mahalaga. dapat bang ma-impeach ang vice presidente o hindi? May nagawa ba? Should we hold her accountable for something? And I think doon dapat mas maging babaw yung kesa sa politika. Kung merong mga kasamahan kami sa Kongreso who try to evade that question, dapat pansinin na natin. Yun. Yun. Diba? Ang bait talaga ni Kong kasi. Iba. Tinitignan niya yung both sides. Saan ba hugot nito mga to, no? Analytical. Kahit yung mga iba dyan, talagang hinayupak talaga. Yung iba dyan, talagang mga balahura. Tapos yung Tinitignan pa press rin con niya niya, di ba, Sek? Yung press con, it's to help our constituents. In fairness talaga eh. Yes, we need to pump prime the economy. Kaya ayoko maging congressista. Pero siyempre, kailangan pag-usapan natin ng impeachment, di ba? Patualas, hindi ka makakadagat.